Malayo pang Halloween pero binibisita na ako ni Jack ng Nightmare Before Christmas. So hello guys, and good day, and for today's video, magluto tayo ng puto pao. Bago natin umpisahan ng pagluluto ng puto pao, kailangan muna natin magluto ng ating asado filling. Sa pagluluto ng asado filling, kakailanganin natin ng bawang, sibuyas, karne, star anise, soy sauce, oyster sauce, and also asukal. Pipinuhin ko lang yung cut ng ating bawang at sibuyas para once na niluto siya is medyo matutunaw itong ating mga panggisa. Ngayon naman, umpisahan na natin ng pagluluto ng ating asado filling. Hihintayin lang natin mag golden brown itong ating bawang, and then isusunod na natin yung sibuyas. Once na nag-translucent na yung ating sibuyas, ilalagay na natin yung ating karne. Pork strips nga pala guys yung ginamit ko ng karne para dito sa aking asado filling. Tapos kinat ko lang siya into small cubes. Pwede rin po kayong gumamit ng buong laman ng baboy or giniling sa paggawa nitong ating asado filling. Pwede nyo rin i-shredded yung inyong karne, lalo na kung buong laman ng karne yung gagamitin nyo. Pinalambot ko nga muna guys yung ating karne bago natin umpisahan yung pagluluto or paglalagay ng mga ingredients natin para sa ating asado sauce. Iginilid ko nga lang pala guys yung mga karne, then in the same pan, dito ko nalulutuin yung pinaka-asado sauce niya. Para isang hugasan na lang din at hindi na tayo maraming huhugasan pa. So dito, naglagay lang ako ng toyo, oyster sauce, asukal, at star anise. Guys, always remember na tikman nyo po yung inyong niluluto. Kasi kayo lang makakaalam kung enough na para sa inyo yung lasa or kailangan nyo pang i-adjust. If tatanungin nyo ako kung ano ba yung magiging dapat na lasa niya, kung pamilyar kayo sa lasa ng asado siopaw, ganun po yung magiging lasa ng ating asado filling, lalo na yung kanyang sauce. Then after ko siyang mapakuluan guys, saka ko na imimix yung ating karne para kumapit yung pinaka-asado sauce dito sa ating meat. Para naman sa pampalapot ng ating asado filling, maghahanda lang ako ng 2 tablespoon ng cornstarch. I-melt ko lang to sa tubig, then ilalagay natin ng paunti-unti dito sa ating niluluto na asado filling. Tsaka natin aalisin yung ating star anise na nilagay. Bago nyo nga pala hanguin itong inyong asado filling, tikman nyo muna ito guys. Pag nalasahan nyo lalasang cornstarch yung inyong asado filling, magdagdag lang kayo ng tubig, tas lutuin nyo lang siya ng bahagya, then hanguin nyo na. Now, let's prepare our puto mixture. Sa paggawa ng puto mixture, kakailanganin ko lang ng 2 cups of flour. Guys, kahit yung mga nabibiling harina sa palengke, pwede nyo po yung gamitin. Then, kakailanganin din natin dito ng baking powder. 2 tablespoon naman ng baking powder yung ating ilalagay. Kumbaga, 1:1 ratio po. 1 cup ng flour is equivalent to 1 tablespoon ng ating baking powder. Ginawa ko nga pala guys na 1/2 cup of sugar itong nilagay ko sa ating puto mixture. Kasi nung unang nilagay ko is 3/4, medyo matabang or hindi siya matamis. Kaya nagdagdag pa ako. Let's prepare naman itong ating mga wet ingredients. Meron lang ako dito 1 can ng ibap. Then meron akong 1 egg. Maglalagay din ako dito ng 2 tablespoon ng melted butter. Yung egg nga po pala is optional lang. Hahaluin ko lang to, then isasama ko na yung dry ingredients natin sa ating wet ingredients. Imimix na natin all together itong ating dry and wet ingredients, then magdadagdag lang tayo ng paunti-unti ng tubig hanggang sa mag-smoothen na yung ating puto mixture. Then tsaka natin siya ilalagay doon sa ating mga puto molder. Huwag nyo nga lang pala i-overmix to guys kasi baka hindi siya umalsa. Sa paglalagay naman ng ating asado filling dito sa ating puto mixture, ang gagawin natin is layer by layer. Sa first layer is maglalagay tayo ng puto mixture, then sa second layer maglalagay tayo ng asado filling, then third layer is maglalagay ulit tayo ng puto mixture. Kailangan nga po pala dito na mas marami yung puto mixture na ilalagay natin sa ilalim ng ating puto molder. So dapat mas thick yung ilalim or yung bottom ng ating puto mixture dun sa ating puto molder. Kasi once na naluto po yung ating puto, and kung manipis lang yung ating puto mixture na nasa ilalim ng inyong molder, ang tendency po, yung pinaka-filling, siya yung magte-take over sa ilalim. So in short, mabubutas yung ilalim ng inyong puto pao. Hindi siya kumbaga naka-intact, walang masyadong puto yung ilalim niya. Kaya mabubutas siya, kumbaga magbabagsakan yung ilalim niya kasi kulang yung nakalagay na puto mixture sa ilalim.
So dapat po mas makapal o mas marami yung nakalagay sa bottom ng ating puto molder kesa dun sa top. Steam lang natin to ating puto pao within 30 to 40 minutes. Then pwede nyo na siyang hanguin. Make sure lang din po na may cover na tela or towel yung pinaka ibabaw ng ating steamer para hindi magtubig itong ating puto pao. So hanggang dito na lang po. Kung nagustuhan nyo po itong aking video, please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyo lahat. Bye!